Today ay mag-share po tayo ng video, isang klase na naman po ng technique kung halimbawa kayo nga po ay namumblema kung paano babalik ang ex mo mga utol. Ito pong video na to ay madalas ko na rin pong i-vlog or even madalas ko rin pong i-share sa mga na-encounter natin sa ating mga coaching session. Bakit? Sa palagay ko kasi mga utol, although it's risky, nakakatakot gawin, pero isa po ito sa pinaka-effective o sabihin na nga po nating motivational tool na pwede mong gamitin para mapabilis ang pagbalik ng ex mo sa'yo. Sa palagay ko kasi, based on my experience as a coach mga utol, mas maraming nagkakabalikan, 80% I would say, pag ito po ay nararamdaman ng mga dumpers or exes nila. Kasi biglaan bigla silang nagkakaroon ng realization o pag-iisip dahil literal na napaparamdam nyo rito yung tinatawag na fear of loss. Ang technique na to mga utol ay alam kong nasa isip nyo na rin. Kaya lang kayo nga po ay probably nangangamba o nagkakaroon ng konting takot kung dapat mo bang gawin or dapat mo bang gamitin towards your ex. Pakiramdaman nating mabuti. Although marami nang gumagawa nito, I would say, pero in my opinion, marami din pong nagkakamali. Kasi nga po, ang technique na ituturo natin ngayon mga utol ay pagsilosin mo ang ex mo. Gumamit ka ng jealousy. Kung kayo po ay babalik sa mga previous video natin, meron siguro mga 4 o 5 dyan mga utol na tinuturo ko kung paano gagawin ito. At number 1 na sinasabi ko dyan is pwede naman basta kaya mong i-justify. Ang ibig sabihin ko doon mga utol, of course, hindi ka pwedeng mag-post o sabihin na nga po nating ipamalita sa ex mo na ikaw nga po ay may kahalikan, may kayakap, o may kasama sa dilim mga utol. Natural ito po ay magbabackfire. Pero kung kaya mong i-justify, exact amount lang para magkaroon ng realization, takot, o magkaroon ng mentality ang ex mo na baka pwedeng mangyari o baka nangyayari mga utol, yun lang po ang eksaktong pwede nating iparamdam sa kanya. Kaya today ay magbibigay po tayo ng ilang mga sitwasyon kung paano mo maipaparamdam ito, kung paano mo magagamit ng tama, na eksakto lang po na hindi po magbabackfire kung halimbawang ito po ay isasagawa natin. Number 1, tulad nga ng binanggit ko mga utol, ang kailangan mo lang gawin ay yung exact amount of situation na pwedeng mapulyot o mag-isip ang ex natin. Hindi naman po mangyayari ito kung halimbawang makikita kanya na patuloy na nalulungkot, apektado, o even lalong humahabol at umiiyak para sa kanya mga utol. Kung patuloy kang luluha, natural hindi magkakaroon ng mentality o pag-iisip ang ex mo na baka ito ay nangyayari. Hindi siya magseselos basically. Kaya dapat makita niya na after the breakup ay parang niyakap mo ito. Dapat after the breakup, nakita niya na naging better ka, mas na-develop ka. Hindi yung nakita niya tapos lalo kang nasira at lalo kang nagpakababa mga utol. Pag ito po ay nangyari, para bang isinigurado mo sa ex mo na walang mangyayari during the breakup, na maghihintay ka pa rin, magmamakaawa ka pa rin, at patuloy ka pa rin aasa na siya po ay bumalik. Saan po papasok ang selos doon? Kaya dapat makita niya after the breakup na naging better ka, na develop ka as a person. Also, we have to understand na once upon a time mga utol, pag-aari tayo ng mga ex natin. Ikaw ay nahahawakan lang niya. Kung halimbawa gusto niya, nayayakap. Kung nanaisin niya mga utol. Kung halimbawa meron pang mga dapat maganap, tulad nga po ng care, pagsasama, kakain magkasama, mga utol, mag-share ng problema, ito ay mga privilege ng ex mo. Alam niya yon and possibly ramdam pa rin po niya hanggang sa ngayon. At basically ngayon, kung mararamdaman niya na kayo nga po ay talagang totally wala na, cut, hiwalay na mga utol at nakikita niya na kayo nga po ay bumubuti. Araw-araw, every week mga utol or every month, kayo po ay na-enhance, na-develop. Natural, dun papasok yung sinasabi ko sa mga coaching session ko na lalong maa-attack or magkakaroon ng matinding urge ang ex mo dahil nga po nakikita niya na kayo po ay bumuti. Natural, alam niya na pwedeng may mga gumawa na nun or let's say gawin mo na yun sa iba nang hindi siya. Mabigat yun mga utol kasi sinasabi ko naman po madalas na okay lang paminsan-minsan yung breakup. Pagka nararamdaman ng ex mo na kayo ay nasa bahay lang, natutulog, nade-depress, trabaho, simbahan, bahay, trabaho, at hindi naman po nawawala mga utol, magkakaroon po siya ng calmness, satisfaction. Pero pagka naramdaman niya na kayo po ay lumalabas at nagiging mabuti nga po, nag-enhance yung pangangatawan, physically, mentally, getting better mga kapatid, papasok yun sa isip niya. Because ayaw natin na merong ibang gagawa nun sa ex natin. Dahil nga po kayo po ay merong pang possibly nararamdamang attachment po sa isa't isa at hindi pa po totally closure or emotionally napuputol. Kaya in my opinion, gawin mo pong mabuti, gawin mo pong
positive at gawin nyo pong mag-improve ang sarili mo kahit kayo po ay natapos nga po sa isang breakup o nasa breakup situation or struggles hanggang sa ngayon. Kasi kung mararamdaman po niya yun mga kapatid, sigurado po ako na magkakaroon po siya ng matinding self-doubt, duda sa kanyang naging desisyon. Gegewang yun. Kaya nga kung familiar kayo sa mga breakup tips and advice, mababasa nyo or marinig nyo madalas na your ex will go spiral. Kasi sa tingin ko, yun talaga yung mangyayari sa kanya mga utol kung halimbawang ito nga po ay papasok sa isip ng ex mo. At dyan nagiging effective ang pagsilosin mo siya. Another one mga utol, natural nung kayo po ay magkarelasyon. I'm very sure na meron siyang mga will or mga ninais nun na hindi niya nagawa. Ang iba nga po dyan, possibly baka na-mention o napag-usapan nyo pa. Mga bagay-bagay o sitwasyon na hindi niya nagawa nung kayo pa. Kung halimbawang gusto mo siyang magselos, magkaroon ng doubt, o even magkaroon nga po ng motivation na bumalik sa'yo mga utol, tuparin mo ang ilan doon o tuparin mo ang lahat ng yon mga utol, kahit isa. Halimbawa, for example, you wanted to join a basketball team or a volleyball team perhaps, sports, pero hindi mo magawa dahil nga po nandyan siya. Kailangan ng oras, kailangan mag-effort ka, at ang iba nga po dyan ay kailangan lagi magkasama. So kung halimbawa kayo po ay tapos na ngayon, nasa breakup situation, at inaasahan niya na kayo nga po ay iiyak kahabol mga utol, huwag mong gawin yon. Ang gawin mo mga utol, i-fulfill mo yung mga bagay na yon. Kung dalawa, tatlo, or even isa doon mga kapatid, ay ituloy mo. Dahil siguradong magkakaroon ng jealousy or matinding impact ito sa ex mo. Dahil ang iisipin niya mga utol, lalong ine-embrace mo yung breakup. At doon niya marirealize na hindi siya deserving para sa iyo. Away as well para mag-doubt na naman po siya sa kanyang ginagawa o naging breakup ninyong dalawa. Madalas binabanggit ko, halimbawa dati hindi ka makapag-travel, hindi ka makalibot-libot, or even hindi mo mapasyalan yung mga ibang best friends or tropa mo mga utol. Gawin mo to ngayon at huwag kang mahiyang i-post ito sa social media or even ipamalita sa kanya. Warning, huwag lang masyadong sobra at huwag lang masyadong exaggerated in my opinion. Kailangan eksakto lang, yung right amount lang ng situation na talagang mararamdaman niya. Normal at masaya ka lang at positibo na ginagawa mga kapatid. Yun ang dapat nating gawin. Of course, social media, balita sa mga kaibigan or mutual friends will play a special role sa ganitong klaseng technique mga utol. Okay lang naman sa mga nagtatanong kung pwede po bang mag-post sa social media. Yes! Pwede po yan mga utol basta't kaya nating i-justify. Ang ibig sabihin ko nga po, tinuturo ko yan sa mga vlogs ko or even mini-mention ko parati na hindi ka pwedeng mag-post ng mga situation na hindi mo nga kayang i-justify. As I've said earlier mga utol, nakikipaghalikan, nakikipagyakapan ka, natural ito po ay sablay. Pero kung halimbawang kayo nga po ay magpo-post lang ng 2 cup of coffee or 2 plate sa dinner table mga utol na hindi mo ipapakita kung sino yung kasama mo or even isang bagay na napaka-espesyal o sabihin na nga po natin napakagandang lugar na iisipin niya kung sinong kasama mo. May nag-take ng picture at nakikitang nakatawa ka at masaya ka, positibo mga utol. Yun ang mga bagay na dapat nating gawin in order para ma-pollute natin yung kanyang utak. Doon kasi siya mapapaisip ng gusto at doon siya magkakaroon ng curiosity. Of course, sense of mystery, sense of wonder, curiosity ay talaga naman pong kailangan natin dahil kailangan po nating ma-occupy ang mind ng ex mo mga utol in order for him or her to reach that point of realization nga na gusto natin mangyari. Nang sa ganon, magkaayos, magkabalikan, at muling magka-interest siya sa'yo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin. At syempre, babantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.